Salamat po sa ating Diyos. Mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Shabbat Shalom. Sabihin ay kapayapaan ang Panginoon. Kapahingahan ay maranasan natin sa araw na ito. Hallelujah. Ang pagiging ganap na tao ni Kristo at ang kanyang malalim na uhaw para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Buksan po natin yung ating mga dalang Biblia sa Juan 19, talatang 28. John 19 verse 28. Basahin po ninyo sa English at sa Tagalog. Nakita na po ng mga kapatid? Basahin po natin, handa, simulan. Jesus, knowing that all things are now accomplished, and as his children might be fulfilled, saith, I thirst. Pagkatapos ng naupo, pagkasalan ni Jesus ng lahat ng mga bagay na nanang umapagat sa kasalan sinabi Saglit nating panalangin yung nabasa po nating talata. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. We give you praise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed are you, O Lord God, King of the universe. We bless your name, O Father, who have given your precious Holy Son to die on the cross, to suffer the pain of death for our salvation and redemption. And we give you all the praise, Lord God, for your Holy Spirit, Ruach HaKodesh, to teach and reveal unto us your precious word. May your name be glorified, be magnified, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Ang lahat ng bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po sa ating Diyos. Hallelujah. Ang ikalimang salita na sinalita ng Panginoong Jesus sa krus, the fifth of the seven last words, ang sabi ay, nauuhaw ako, o I thirst. Yan, ano? So, I thirst. Sa Hebrew, ang sabihin niya ay, ani sape. Ayan. So, may natutunan tayong Hebrew salita ngayon, ano? Ani sape. Ayan. Nauuhaw ako, o I am thirsty. Ayan. Sa unang tingin, tila wari simple lamang ang mga salitang ito. Isang taong naghihingalo na humihingi ng tubig. Ngunit sa dalawang salitang ito ay nakapaloob ang makapangyarihang mensahe tungkol sa pagdurusa, katuparan ng kasulatan at pag-ibig ng Diyos sa atin. So naranasan ni Jesus ang tunay na pagdurusa ng tao. Nang sabihin ni Jesus ang nauuhaw ako, I am thirsty, anit same, makikita natin ang kanyang ganap na pagiging tao. Ang pagpapako sa krus ay nagdulot ng matinding pagkatuyot ng katawan. So sa mga nakaraang nag-share ng salitang ito ng ating Panginoong Jesus, may mga nag-share na pinag-aralan po yung anatomy o yung physiological na kalagayan ng katawan ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Nung habang siya ay nakapako sa krus, talagang siya ay nagde-dehydrate. Siya ay uhaw na uhaw. Hindi lang siya nawawala ng dugo kung hindi ng tubig. Siya ay uhaw na uhaw. Meron po ba dito yung nakaranas na sila ay mauhaw? Well, tao po tayo, naranasan po natin mauhaw. Pero meron po ba sa inyo na nakaranas na uhaw na uhaw na uhaw? Yung mga atleta siguro, yung mga nag-gym, pag hindi kayo nakainom ng tubig, uhaw na uhaw, ano? Ayan. Nagdulot ng matinding pagkatuyot ng katawan. Matapos ang mga oras ng pagpapahirap,
pagkawala ng dugo at pagkabilad sa init. Napakatindi ng uhaw na kanyang naramdaman. Ipinapaalala nito sa atin na si Jesus ay hindi exempted sa mga naging paghihirap ng tao sa laman. Naranasan po niya magutom, mauhaw, mapagod, and I believe ang ating Panginoong Jesus naranasan niya rin umibig. Umibig sa kanyang mga alagad. Ayan ano. Pag-ibig sa kanyang mga magulang. Ating Panginoong Jesus, nagkaroon din po siya ng mga kaibigan. Sina Maria, si Marta, si Lazaro, at naranasan niya maging malungkot at tumangis. Nalalaman niya ang mga paghihirap ng isang mortal na tao. So siya na minsan nagsabi, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, ay siya rin ngayon ay nauuhaw. Ang may likha ng tubig, ang naggawang alak. Ang tubig, ginawa niyang alak, ang tubig? Wedding of Cana. Ang nag-alok ng tubig na nagbibigay buhay, ngayon, habang siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, ay naghihingalo sa uhaw. Ipinapakita nito na naiintindihan ng Diyos yung ating sakit at paghihirap. Jesus fulfilled the scriptures. Sinasabi ng Ebanghelyo na sinabi ito ni Jesus sapagkat alam niyang naganap na ang lahat upang matupad ang kasulatan. So, mababasa po natin na sa Biblia na maraming beses na kanyang tinupad ang mga nakasulat, yung mga tinatawag na messianic passages. Messianic passages. So, tinupad niya lahat ng ito na upang patunayan, unang-una na sa mga Hudyo na una nagpako sa kanya, nag-akusa sa kanya sa krus na siya ang totoong Mesyas. Buksan po natin yung ating mga dalang Biblia. Psalms 69 verse 21. Mga awit, 69, talatang 21. Binigyan naman nila ako ng pagkain mapait at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainam. Mababasa natin na ito ay ginawa ng ating Panginoong Hesus upang matupad ang nasusulat. So hindi pala excuse na ikaw ay naghihirap o may nararanasang paghihirap na hindi mo matupad o gawin ang salita ng Diyos. Hindi nagkulang ang ating Panginoon na mag-iwan ng maraming mga tanda sa mga Hudyo. Sila na nakakaalam ng Torah, sabi yung 5 unang aklat ng Lumang Tipan na sinulat ni Moises. Ang Tanak, ito yung pinaka-Biblia ng mga Hudyo. So mababasa po doon, lahat ng mga messianic passages tumutukoy, ginawa ng Panginoong Hesus. Pinanganak siya sa Bethlehem, siya ay tinawag mula sa Ehipto. Ayan. Maging yung, ito po, doon na siya ay napako sa krus. Siya ay binigyan ng pagkain mapait at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainam. Kahit sa gitna ng kanyang paghihirap, tinupad ni Jesus ang plano ng Diyos para sa pagtubos sa sangkatauhan. Walang nangyari sa krus na basta na lamang nagkataon. Bawat sandali ay bahagi ng pangako ng Diyos na iligtas ang mundo. Amen. Praise God. Nauuhaw si Jesus upang tayo ay masiyahan. So meron ding spiritual na kahulugan ang panawagang ito. I thirst, nauuhaw ako, anit sa me. Nais na ipakita ng ating Panginoong Jesus na kanyang ginawang pagpapapako sa krus ay upang mapunuan ang pinakamalalim na uhaw
ng tao. So ang sangkatauhan po, no, ay nauuhaw sa maraming mga bagay. Amen? Praise God, tayo po bilang mananampalataya. Tayo po'y natugunan yung ating pagkauhaw bilang Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Now, how about the people outside the church? No? Sila na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Sila ay nauuhaw sa kahulugan ng buhay, meaning of life. Maraming tao po ngayon, hindi po nila alam what is the meaning of life. Maraming tao nangangailangan ng kapatawaran o redemption. Maraming tao ay nauuhaw sa kapayapaan, peace, o shalom in Hebrew. Maraming tao hindi makontento. Contentment and satisfaction. Kaya ang marami busy sa maraming mga bagay o business o pagkakitaan. Dumami ang pera nila, pero marami sa kanila ay hindi pa rin satisfied. Maraming tao ang naghahanap ng kasiyahan sa iba't ibang lugar, ngunit nananatiling uhaw ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit ipinangako ng ating Panginoong Jesus, buksan po natin ang ating mga dalang Biblia, John 6 verse 35. Juan 6:35. Basahin po natin lahat sa Tagalog. Handa, simulan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasabayan sa akin ay hindi mauuhaw. So ating Panginoong Jesus, pinakilala niya ang kanyang sarili na the bread of life. Sabihin po natin lahat, the bread of life. Na ang sino mang lalapit sa ating Panginoon na hindi magugutom. At ang sumasampalatay sa akin, kailanmay hindi mauuhaw. Salamat sa Diyos. Have you experienced the water of our Lord Jesus Christ that He gives? Naranasan niyo na po ba, mga kapatid? Hello. Amen. Salamat sa Diyos dahil nandito po tayo sa church, nandito tayo sa gawain ng Panginoon. We have experienced to drink of the water that Jesus is offering. How about the people outside? Sila rin naman ay nauuhaw na kagaya natin noon. No? Ating Panginoong Jesus, tanda po natin siya rin ay namatay hindi lang para sa atin o hindi para din sa kanila. Yan. Nakukuha ko na, mga kapatid? Amen. So, ito po yung malagay sa ating mga puso sa mga araw na ito, na bagamat tayo ngayon, spiritually, busog tayo. Na maaaring sadly, sa maraming mga Kristiyano, they become familiar with the water of Jesus. Ayan. Na kung ating itatanong o titignan sa mga tao hindi mananampalataya, ito yung tubig na hinahanap-hanap nila sa buong buhay nila. Praise God. Ang uhaw ng Diyos sa panunumbalik ng tao. So, ang panawagang ito ay nagpapakita ng uhaw ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa aklat ng Malakias 3, talatang 7, buksan po natin. Malakay 3 verse 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa akin mga tuntunin, at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami?
manunumbalik. Pakibasa niyo po sa English. Handa, simulan. Salamat sa Diyos. Hinahangad ng Diyos na tayo ay bumalik sa Kanya. Ang paghihirap ni Jesus ay nagpapakita kung gaano kalalim yung pagnanasa ito sa puso ng Ama na nasa langit. No? Ang krus ay hindi lamang tungkol sa kaparusahan sa kasalanan. Ito ay tungkol sa Diyos na buong pag-ibig na hinahanap ang Kanyang mga tao. Amen po mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, muli yung ikalimang salita ng ating Panginoong Jesus, I thirst, nauuhaw ako, anit sa me, o ano pa mang lingwahe no, na ibig sabihin ng I thirst o nauuhaw ako. Ang ating Diyos, siya ay nauuhaw sa bawat isa sa atin. Nauuhaw siya sa ating mga pagpupuri at pagsamba. Siya ay nauuhaw sa ating pagpapagamit. Siya ay nauuhaw na iyong iparating sa iyong kapwa, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga katrabaho, na sila rin ay kinukuhawan ng ating Panginoong Jesus. Sila ay manumbalik sapagkat tangi ang Panginoong Jesus ang makapagbibigay sa kanila ng tubig na kailangan nila. Amen? Amen. Praise God. Dalawang simpleng salita, nauuhaw ako. Ngunit ipinapakita nito ang pagdurusa ni Kristo bilang tao. Katuparan ng kasulatan. So pagnanais ang Panginoon na masiyahan tayo, at ang pagnanais ng Diyos na ang tao ay manumbalik sa Kanya. Ngayon ang tanong ay hindi kung nauuhaw ba si Jesus. Ang tanong ay, lumapit ba tayo sa Kanya? Dala ang ating uhaw sa Kanya? O lumalapit po tayo sa Kanya sapagkat meron lamang tayong kailangan? Tayo po ba ngayon ay parang wari on fire ngayon, ano? Kung makasigaw tayo sa pagpupuri, ano, ay talagang, Panginoon, kailangan kita! O Diyos! Maawa ka sa akin! Siguro kasi, dahil sila ay mayroong pangangailangan, matinding pangangailangan, pero sa atin, marami sa kanila na sa oras na natugunan na ang kanilang pangangailangan ay, Panginoon, saka na muna ako dadalo ng gawain. Saka na ako magpe-pray. Saka na ako magpapagamit kasi hindi kita kailangan. Ayan. Ang ating Panginoon ay nauuhaw sa bawat isa sa atin. Lumapit ba tayo sa Kanya? Dala ang ating uhaw sa Kanya? O dahil meron lamang tayong kailangan? Sapagkat ang siyang nauuhaw sa krus ay siya rin nag-aanyaya ngayon, lumapit kayo, uminom kayo, at mabuhay. Draw near to God, drink from Him, and live. Is amen? Amen. Salamat po sa ating Diyos. Salamat po sa ating Diyos. Siguro konting kaalaman, sapagkat meron pa akong oras Ang aga kong natapos ngayon. Praise God. Naalala ko lang bigla, kung ating susukatin, o yung mga nag-aral ngayon, ng mga taon, kung ating bibilangin, dahil ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus 33 AD. Yan. 33 AD.
At ngayon ay taong 2026. Ang sabi, it's 1,993 years. Yan, no? So 2026 from AD 33. So ang bilang ng taon ay 1,993 years. Yan. At ang sabi, no, sa mga naging pag-aaral, di po ba ang tribulation period, yan, ay 7 taon. So, i-plus niyo po yan, ano, 1,993 plus 7 years. Ilang taon na? 2,000 years. Year 2026 is something of a year talaga na dapat po nating tayo'y tumingin, magbantay sa mga araw na ito. Say amen? Amen. Ako, nagpapasalamat at umaasa sa Panginoon na sa susunod nating pagse-celebrate ng Resurrection Sunday, hindi na rito sa lupa o hindi sa langit. Amen! Amen. Hallelujah! So, patuloy tayong magbantay sa ating mga sarili, no? At sa mga oras na ito po, no, ay habang tinatawag ko po yung choir na maghahanda dito. Yan. Habang yung mga nandito po, no, ay inyo pong ipikit yung ating mga mata sa mga oras na ito.